ang kanilang binubuo. Alam niyo, naalala niyo yung sinabi ko sa inyo na yung recall ng Team Liquid Philippines, parang machong horse? Oo. Na-realize ko din lang yung recall ng Onyx, machong porcupine. Basta macho. Okay, May yun abs din, tol. Yun ang importante. Seryoso, sa tingin ko may abs ata yung ano niya, yung Meron hedgehog, yan, yung meron hedgehog. yan. Alam mo, may abs talaga yan kasi yung mga players nga nila nag-i-exercise. Pili ko may mga abs yung mga yun. Basta Sonic, macho. Sonic macho. Ayan na yung ano, yung requirement sa red side. Lagi yan. Lagi may chip. Ay, ayan na yung respeto. Ayan na yun. Obvious or high loss natitira. Yun lang yung worry, no? Pag hindi pinansin yung Phobius Hylos, nakakakuha ng isa, and even if pansinin nila yung Phobius or Hylos, best case scenario is makukuha nila yung isa, pero may link din kasi yung Fnatic Onyx, and ilang beses na rin nilang pinrespect to para kay King Kong. And sometimes when you look at King Kong versus, Zyda, mapapaisip ka kung ano yung kayang laruin ni Zyda. Kaya din kasing laruin ni King Kong. Wow. Ang talino. Kasi ngayon, if you're TLPH, medyo tempting na hindi iban yung Phobius. Makukuha nila yung Ling. Siguro ang bibigyan nila dito is Phobius Roger. Edith open niya. Yun nga eh, makakapag-set up sila ng Edith Ruby. Yep. Ang dami pang open na possibilities. But obvious talaga yung nakikita kong possible buy. Kasi if not, ang OP ng Phobius ngayon. At least hindi nagpa-bait itong TLPH. Now, Grabe! Fnatic Onyx, grabe. Well, nakita natin yung 88.89%. So now, Fnatic Onyx, again, Ling is open, Roger is open for King Kong. He's also played that as well. Very successful din yung Roger ni King Kong. But the Ruby as well, no? Yung Ruby, isang malaking problema dito for TLPH kasi pineflex yan ng Fnatic Onyx. Yeah. And with this Roger locked in for the side of Fnatic Onyx, kailangan ng pumili ni Benny Cutie ng mga iba niyang regular na heroes dito. As far as I would see Benny Cutie as a player right now, isa siya sa mga talagang Roger comfort pick ata sila ngayon. Even back last season of MPL, up to this season of MPL. Yeah, ngayon wala na yung Roger. The next up on the list is the Carry. Actually, Carry yung number 1. Mas maraming games lang yung Roger, pero mas mataas yung win rate actually ni Carry. And it's a good matchup against the Ruby in the laning stage. Not so much in the mid game kasi alam naman natin gano'ng kabilis gumalaw yung Ruby. So now they do go for the Edith. Question dito is kukunin ba yung Ruby? It can be played by JP. Yeah. It can also be played by Sanford. Pero pinili nila yung Zaz. So now, it is open for Fnatic Onyx. Maybe alongside a Valentina or a Louie. Tsaka at the end of the day, flex pick pa rin yung Ruby, pati na rin yung Roger. Hindi mo alam kung saan talaga ilalagay unless of course, walang history si Brusco na hindi siya marunong mag-Ruby. Pero kung honestly, yung Ruby naman, kayang laruin niya. Mukha namang kayang laruin ni Brusco yun. Parang lahat naman ng rumor ngayon nasa punto na tayo na yung isang hero kayang gamitin ng 3-4 na miyembro. Good job! 5 player pa nga minsan eh, na parang, okay lang, kahit kanina yan, pwede mo ipat yan. Basta flex, di ba? So again, Ruby, Louie, Val, or maybe Grok plus one. Grok Ruby. Shall reign no Ayan, Louie. Oh no. And, actually, take first. Oh no. Pre. Ito lang Ano yun, for, pre? for me, yung Louie sa kamay ng Fnatic Onyx, that's different eh. Yep. Iba sila maglaro ng Louie. This is really something else kapag Fnatic Onyx usapan. Sinonymous na kay Super Prince yan eh. Siya nagpasimuno niya eh. Wala pa sa meta yan nung last season. Siya pinakaunang gumamit, sabi niya, okay lang kahit na-nerf yung hero. Ang importante dyan, yung range. Kasi Yes. ng kanyang ultimate ay pinalaki. Yun yung pinakahuling patch. Parang, Oo. ano pa yun? 1.5 years ago pa yung patch na yun. And you know, lagi natin ito sinasabi, you can always nerf the hero, but you can never nerf the player. Yung ganitong ginagawa ng Super Family, week 4 pinansila natin to. Ang ganda lagi ng Louis diversion plays ni Super Friends. Yeah. Dito natin makikita yung macro level ng Fnatic Onyx, especially now that they have the Tigreal and the Louis combo. Ito yung isa sa mga nilang pairings, yung mga favorite nilang pairings. It's always been the Louis Arlot, pero nakita na rin natin yung Louis Tigreal. Ang malupit na yung implosion kahit saan part ng mapa. And also, it sets up for a very good second phase. Kasi kailangan nang isipin dito ng TLPH, okay, kailangan natin tanggalin yung mga Claude, yung mga Ruby, kasi ito yung mga Kelra special na pinapara sila sa Louis. But it opens up as well the flex factor ng gold lane na pwedeng kumuha dito ng mga fighter golds si Kelra. Maybe, ako sa totoo lang, gusto ko makita ng mga malulupit na, malulupit na gold laner. Like, again, Freya, Bruno, Gulatan ba? Vincetar. Okay, Arlot. And honestly speaking, yung first 3 picks dito ng Team Liquid Philippines, even if sabihin na natin, napakaganda ng Louis composition ng Fnatic Onyx or pwede pang maglabas ng Lason, katulad ng sinabi mo sila Freya, parang on paper, ang ganda ng 3 pick na to eh. Yeah. Ito yung parang hindi ka pwedeng magkamali masyado kapag nakuha mo tong 3 hero na to. Yeah, maliit yung room for error. Technically. Basically. So now, Fnatic Onyx, tinanggal nila yung Nolan. Ling is maybe up on the list. Kasi ito na lang yung naiwan sa hero pool ni Zyda. Although may mga naman, may mga Hayabusa Julian. Pero ang ganda kasi dito, pag tinanggal nila yung Ling, lahat kayang patayin ng Tigreal. With an implosion na may kasamang Louis plus Roger. Actually, pwede, alam mo sa totoo lang, baka nga ilagay na lang ng Fnatic Onyx dito, yung Roger sa gold lane. Tapos gulatin nila yung TLPH. Depende kung sino yung fourth pick ng TLPH. No? Pero remember, King Kong has played the Hanzo before. Yung nasa TNC pa siya.
He's played a Hanzo before. And, Siya lang yung I feel bukod tanging naglaro nun. siya lang yung Hanzo player nung time na yun. And yun na nga no, yung pinag-uusapan nating flexibility, kung babalikan natin yung naging keys to victory, yun yung kailangan maging cautious of yung kupunan ng Team Liquid Philippines. Yeah. Because up until now, hindi pa natin sure kung saan nga ba ang Roger na to. Oo. O lalo open pa yung Roger, Louis, Claude. Favorite na favorite nila to. Favorite ni Kelra to. I do think that if you're Fnatic Onyx, mas maprefer mo na may isa ka pang way to start fights. Kasi after the diversion na is being used, ay kailangan mo pa rin ng paraan apart from the implosion Yeah. na mang crowd control ng mga kalaban. Yeah, I think it should be coming from the XP, no? Baka kunin din yung Terizla. Tapos, I mean, it's also a good, decent matchup against the Edith. Hindi siya ganun kaganda, pero it's a decent matchup. Revitalize Alpha? Pwede rin, di ba? Pwede rin. Maybe revitalize Terizla Oh. para ma-sustain niya yung carry. Or maybe somebody with a vengeance. Gatot Kaja sounds nice, honestly, on the XP. Unless gusto nilang gawin dito yung Sanford special na Grand XP yung hawak. ng Fnatic Onyx. Okay, they go for the link. 4 games ng Ling si 4 games Zaida. na yan. 4 games na siyang nagliling. But now, you know, the thing about this lane though, sobrang susceptible siya mahuli ng implosion. So Nga yun yung medyo worried ako for TLPH. Kasi kapag nagkamali siya ng bagsak from the wall, Yeah. madali. I think sila din yun, yung nagkaroon ng malupitang exchange ng Ling Tig. Yung kay JP, yung nag-miss one time yung kanyang implosion. So Fnatic Onyx is gonna be able to do the same thing to Zaida's Ling. Ang question talaga dito is kung i-gold din ba yung Roger. Maybe not kasi tinanggal din nila yung Kaja. So maybe they're eyeing for a Claude Claude here. Claude kasi good yan versus Zaz. So XP. Oh, what? I mean, ito, inaabangan ko to. The Clint is actually one of the picks na pakiramdam ko is theoretically good against the Ling. Now, hear me out. Kahit makapasok sa'yo yung Ling, it takes you 1 second to deal 50% of your total damage output. So kahit mamatay ka dun, sobrang dugo-duguan na yung Ling and there is a micro chance out there na matamaan mo ng net yung Ling pagbagsak. Last time ang nag-cleanse Benny, di ba? Palban City. Benny. Hindi ko alam kung sino rin nagsabi sa inyo, pero alam ko yung Carry versus Clint matchup, lamang yung Clint Yeah, sa Carry. Lamang yung, yung Clint kasi di abot talaga. Ever. Ni Carry si Clint. Yung Ling abot yung Clint, pero may mga Clint kasi na nagta-Thunderbolt eh. So we don't know. Yeah. Hindi naman sila kulang sa damage. So it is an option for Kela to go for that Thunderbolt build. But then, at the end of the day, mukhang makikita na natin si King Kong na nagiging lobo sa kanilang gubat. But kung titignan natin ang ating magiging draft index, it looks as if TLPH ang may hawak ng most of the stats. But still, we are talking about the Super Family. They know how to make this lineup work. They know how to deal out damage. Kaya naman, babalik na tayo sa ating mga casters in just a while. This is FNO. Louis Pig mula sa Super Family. Ang katanungan na lang ay mapipigilan ba ng Cavalry o magtutuloy-tuloy ang sweep mula sa Fnatic Onyx Philippines. Ladies and gentlemen, welcome sa the game number 2. Kami pa rin yung mga kasama Burrito, Ate mo Chantel. Eto na naman yung mga diversion. Oo nga parang inililiko lang ang atensyon. Divert the attention and surprise them. Yan ang play dito ng Fnatic Onyx Philippines at mainit agad yung bakbakan. Pagdating doon sa purple buff ni Zaida, pero masecure pa rin yan ni Zaida. Oo. Siyempre purple buff ka na. Siyempre. Tsaka nagamit niya ata yung retribution niya doon sa purple na yun. And ina-expect din ng Team Liquid Page na manggugulo. Kasi nga naman, nagkaroon na sila ng sample size nung game number 1 kasi. Nanggugulo lang ng gugulo. Itong Fnatic Onyx Philippines with Brusco having this Tigrine, no? Na ano rin, ay hindi pala, Sacred Hammer pala gamit niya, no? Yung first skill na kinuha niya. Oo, so ano kasi sa mga previous games din ni Bruce ko nagamit si Tigreal, inire-reset niya lang. Reset lang eh, no? Kaya pinapatagal niya na mag-purple buff para makaabot yung kanyang mga kakampi. Kaya din siguro nag-retry na agad si Zaida kasi alam nila na talagang nandun si Bruce ko na pwede manggulo. At ayan na naman ang kaganapan. So more on vision talaga, no? Napaka-importante ng vision kasi for King Kong and the rest of Fnatic Onyx Philippines, kung babalikan nyo din yung mga ibang games nila, sobrang bilis na nagle-level 15 ni King Kong. So parang ganun yata yung gusto nang gawin na talagang farm lang ng farm, pag pwede makakuha ng kill, G, tapos basta mauna doon sa kabilang jungler. Lalo na ang hero niya dito ay isang Roger. Alam naman natin yung early game kapag nakuha ng isang Roger ay napakahirap talagang pigilan yan. Di ba? So para sa akin, sa unang lord ng laban, third rather, ng ating game, may malaking kalamangan ang Fnatic Onyx Philippines. Dahil nga naman sa mga dispersion rotation, yung duality na control from Fnatic Onyx. Pero crucial, ang unang hagis na ibibitaw ni JP dito sa kanilang kupunan. Ito na si Siva, and first blood, laban dito kay JP, makakuha yan ni King Kong. Ito na yung diversion na sinasabi at pupunta pa nga doon. Or sisilipin lang kung nandun ba si Zion kumukuha ng purple buff. Kaya naman Fnatic Onyx Philippines because of the vision, nakapag-secure dito ng pagong. Biglaan lang talaga, no? Hanggayan na level 4 na itong si Brusco. Any moment, pwede silang umuli with that ultimate. At ngayon, si Kirk na ang hawak ng show, no? Napag-uusapan to kanina doon sa ating paalim. Pero mamaya na yan. Implosion at ihahatid pa nga. Mag-flicker out din si JP pero hindi na makakatakas pa. Lahat
na ng mga crowd control na pwede ipitik ay naibigay ng Fnatic Onyx Philippines kanina laban sa kanya. Wala nang galawan talaga eh. Ito yung komposisyon na naikinala naman ngayon ng Fnatic Onyx Philippines habang ang Team Liquid PH na merong link. Alam naman natin na kapag may link ka, kailangan mo pa ng at least 2 items no, para talagang sumakit at humapde. And ang Fnatic Onyx Philippines kasi lalo na itong hero ni King Kong na Roger, ano lang yan eh, kumbaga bigyan mo lang ng bigyan mo lang ng Windtalker, bigyan mo lang ng Thunderbelt, ayos na eh, di ba? Oo, masakit na. Tsaka dito parang pag gumuds kasi yung combo dito sa mga skills ni Super Friends tsaka ni Brusco, parang expect mo na somehow medyo mangangalahati yung buhay. Anytime ay pwedeng makasecure ng kill. So kahit silang tatlo lang yung mag-rotate, ay magiging madali na para sa kanila. So abangan natin kung paano din magiging laban at kontribusyon ng ating mga EXP lane later on kasi magmamatter talaga yan eh. Parang sino ba ang magka-crowd control? Sino ba ang magiging target? Pero parang Burrito, ang target yata ay ibang lugar na lang muna. Tahimik lang muna, no? Kasi may option din naman si Super Freeze. If ever man na hindi maging successful yung gagawin nila doon sa may top lane, may diversion play. And alam naman natin yung isa sa mga reason kung bakit talagang humihirap kalaban ng isang Louie kasi pinalaki nga naman yung nasasakop ng diversion. Speaking of diversion, doon sila sumipunta dito. Okay, ito na nga! Napuntahan si Benny Cutie! Hindi na ako nakalunok ng moment na yun! Pero napatay siya na siya ni King Kong! There was a blades para ma-clear yung minion wave. And kakasabi mo pa lang, Burrito, ginawa na nila agad. Yun nga eh, hindi pa nga nakapag-ready si Chantel sa lunok niya yun, nagagawin eh. Pero ngayon, ang Fnatic Onyx Philippines, ready, 2.3k ang kanilang hawak dito. At ang Team Liquid ngayon ay pupunta na doon sa ikalawang pagong ng laban habang si Bruce ay hahanapin na kung sino ba ang magiging next na target niya. Nagkukumpulan na rin ang kumpulan ng Team Liquid. Ang cavalry ay nagsasama-sama na 5k ang buhay ng third na sino kaya makakauna. Si Sanford ay meron set of play goal at meron injector na gagamitin pero DLPH pa rin makakakuha dito ng pagong. Habol sila. Itutuloy pa rin ba nila? Yun ang malalaman natin pero aalis sila dahil meron paghigop. King Kong medyo Aray! aray! At talagang aray! Dahil nakuha ni Sanford versus Ken meron na mag-criticals. And 1-for-1 trade para dito sa ating laban. Sino pa talaga lumamang? Sino nga ba talaga lumamang? Si Ay! Ken pero si Iva doon at kahihigop pa nga. Akala natin safe na si Zaida pero nabaliktad na naman. Dito na F-knock pa. Akala mo lang tapos na pero hindi pa. Fnatic Onyx Philippines. Grabe ang aksyon na kanilang ipinapamalas dito with Super Friends gamit ang kanyang Louie. Pero mamaya natin mag-usapan kasi si Bruce ay inunong pa rin nila. Pero parang kapalit yata yung Tori doon sa may gitna. So parang napaganda pa rin dito ng Fnatic Onyx Philippines. Pero kung ikaw yung TLPH, yung mga ganong kill pa isa-isa, okay na yun for them. Kasi ang gusto nila dito is somehow mapaliit yung kalaban ng kanilang kalaban. But looking at Fnatic Onyx Philippines, parang Tori talaga muna. Grabe. Lahat ng mga pwedeng kuhanin, kinukuha. Oo nga eh. Yun naman yung maganda na ginagawa ng Fnatic Onyx Philippines. No? Kapag may opportunity, kuha ka agad sila ng kuha. Ito na naman yung diversion play. Oo. Magkasama si Bruce at si Prince ha. Oo nga eh, parang, pero may kasama na ngayon si Benny Cutie. So si JP ay Nakita. nandun na rin. Oh my Tatamaan God. na ng mga vacuum, merong shield. Pero buhay pa rin. Pero masisira ng Fnatic Onyx Philippines yung Torre doon sa may top lane. Ayun na lang. Buti na lang wala pang diversion play itong si Super Prince. Kasi alam naman natin kapag nagkukulto niya, nangangati din yung daliri niyan eh. Kapag meron siyang diversion, ngayon magkasama na naman si Brusco, hindi rin biro yung damage ng ni Super Prince dito. Lalo naka-warcry siya. No, Oo. yung ilan sa atin alam na physical damage, hindi. Bilang din yung skills dyan. Yes. Kada tatlong tama ng skills. Kada tatlong tama ng skills, merong additional damage. Kanina wala pa yung ultimate Op! Okay. So hindi itutuloy dito ng Fnatic Onyx Philippines dahil din meron naman ng turtle na pwede simulan para dito sa ating dalawang kupunan. So 7 minutes para sa ating laban. Mabilis sa mga kaposisyon dito mga players at pwede yan magkaroon ng 5v5. Kasi malapit lang din si Kirk doon sa team fight. Ay, may play card dyan si Brusco dito. Any moment pwede siyang humuli. Ayan na nga yung huling sinasabi ko! Implosion na naman at secret tower para may hatid yung mga players dito ng TLPH. Mapapalayo pa doon si JP at mapatay na nga si Zaida. Medyo arilan nila moment na yun. Pero si Kirk makakapag-flicker out. Napasok pa. Ang kate! Ginamit dito ni si Sanford yung flicker para makasecure na kill. Ikaw! Bang! Si Sanford ay mapatay pero Benny Cutie naka-double kill rin. Meron na namang diversion. Sinong bubulaga? Hindi ba sa sila dito ha? Nagkakainit na bulaga! Nag-antay na bulaga! Aray! Ikalawang bulaga yata pero mabubuhay dito si Sanji. Pero look at that! All over the place! Ang Fnatic Onyx Philippines! Nakakagulat talaga na pagpapamalas ng galing mula sa Fnatic Onyx Philippines and Team Liquid Fish. Hindi na nila alam kung saan nanggagaling, kung saan damo manggagaling dito ang Fnatic Onyx Philippines dahil nga sa sobrang ganda ng mga diversion na ipinapamalas at binibitaw ni Super Prince dito sa laban na ito. And si Kirk ay nakasilip din. Pwede niyang habulin si Zaida dito at napipigilan ng pagbasag ng Torres sa itaas. Oo, grabe dito yung defense din ng Fnatic Onyx Philippines kasi lahat ng mga minion wave as much as possible. Regardless kung lamang sila, kailangan nilang mag-5-man setup play at talagang they make sure na nakiklear nila yung minion wave. Ngayon naman for TLPH, nakikita na natin na meron ng damage si Benny Cutie. Naka-double kill siya kanina. So more on, let's say, ayun na naman! Ayun na Yun na naman. ba ang cooldown? Wait, Kutsi. pero ito,
na-conceal, nararamdaman kaya ni Sanford na may mga players doon. Hindi na itutuloy, hindi. Nakatunog sila dito. Again, Team Liquid PH, kailangan nila magkalat-kalat. Dahil nga naman, kumbaga yung ganyang formation na ginagawa nila, added protection yan para sa kanila. Kasi kailangan mong malaman kung saan tutubo yung diversion. Pero may sino gagawin? Okay, si Kirk medyo mapalalim doon, masastun pa nga. Lalim. Kaya naman si Sanji makakakuha ng kill yan. So napakaganda yan para sa TLPH. Oo nga. Dahil merong Lord. Okay, mababa rin naman yung death timer, no? Kumbaga, ang gagawin lang ng Fnatic Onyx dito, i-delay lang nila yung... Hold, no? Hold lang nila yung Lord. Flow lang muna ng mga minion waves dito. And lalo na dyan sa gitna, kasi ayan yung fast lane na tinatawag natin. Dahil nga naman dyan, mas mabilis dumaan yung mga minions, no? So ngayon, Team Liquid, ang binibigay nila doon sa malayong lane, walang iba kundi si Zaida. At merong purple buff to, so pwedeng makipagsabayan ang Team Liquid against Fnatic. Take note guys, the Super Friends ay meron na ng mga now you see me, now you don't Ayan skill na naman. na pwedeng gamitin dito against TLPH. Kaya din siguro hindi masyado nag-a-advance yung mga players ng TLPH. Kasi if ever man na malaman kung nasaan sila, pwedeng bigla na lang na manggulat again with that ultimate. So grabe, napaka-intense Okay. nung nangyayari dito sa ating laban. Naka-flow yung gitna. Alam nila na may nag-react. And pwedeng go signal ito para sa Fnatic Onyx Philippines. Half-felt para sa buhay ng Lord. Ilalayo lang muna nila si Sanford. Ay susugod na. Sabay reset. Sabay reset ang Sonics. Pinapareveal lang yata kung saan nga ba talaga ang mga players doon. So ginamit. So parang pang-bait. Pang-bait na rin yung diversion para lang makita talaga kung nasa mga players. Pero higo ba against si Sanford. Pero TLPH ang makakakuha ng Lord. Pero si JP ang kukuha ng mga damage dito ng side ng Fnatic Onyx Philippines. So -1. -1 ngayon ang TLPH. Pero okay lang daw. Kasi magsuspawn yung Lord sa baba. Sayang nakita na ni Danny James. Hindi lang niya talaga nahagis dahil sa bilis ng reflexes dito ng Fnatic Onyx Philippines. Ngayon naman yung Lord ay nasa ibaba. Pwedeng salubungin ito ng mga Sonics. And ito na nga si Kirk, no, nakasilip din lang. Kasi alam nila na pwedeng samahan ito ng Team Liquid. Oo, parang bibitawan na lang din dahil mukhang alam din dito ng TLPH na sasalubungin na nga ng Fnatic Onyx Philippines yung Lord. So madedepensahan at hindi pa rin masisira yung torrent dito sa may bottom lane. At sino dadating? Sino? Walang dadating. Oo. Walang pinadala doon ang Fnatic Onyx Philippines. Pwede silang dumepensa, harapan sa harapan. Available ba yung flicker? Hindi, walang flicker si JP dito. Pero Mag-reverse pwede na, siya mag-reject dito, ha. Yan na nga. Okay. Grabe yung shoot. Oo, nakashoot po dito si Kirk. Naamoy niya rin na merong robot doon sa area na yon. So makakasecure pa rin si King Kong na kanyang purple buff. At ang nag-aabang siguro dito din yung TLPH kung sino nga ba talagang pwedeng set up ng play. At ang ganda ng positioning nila, no? Talagang as much as possible, merong isa na nakahiwalay. Probably because for Sanji, magamit niya yung Dominator's Descent na masusure siya. Oo. Di ba? Tsaka may kita mo na wala talaga nagpapakita sa mapa, no? Oo. Kasi, again, isa sa mga golden rule yan, kapag umaabot na tayo ng 12-minute mark, huwag kang Obscene. magpakita sa mapa. Ang magpapakita lang, yung may mga kayang makatakas. For example, si Sanji, nilalabag lang niya yung kanyang mga spawn, di ba? Yung mga nightmare spawn niya. At pwede nga gamitin yan pang check ng bush. Actually, pati yung mga, yung mga seasons by the seashore, pwede niyang i-pang check yan, di ba? Pwede niya nang isa later on, yung mga hive clones. Oo, yun, Kasi yun. yung hive clones din ay pang slow, para medyo mas slow Oo nga. yung kalaban. Yun nga. Pagkatry siya kabulin. Pati meron kasi iba na parang hindi masyado nagagamit yung hive clones or hindi na napapansin yung hive clones. Pero matapakan mo na yung tatlo-dalawa. Ano na siya, Bakit parang yun sobrang na-disrupt na yung supposedly gusto mong gawin in mind. Oo, kaya nga nilalagay niya dun sa may mga damuhan. Kunyari, dun sa left mid push, right mid push. Para nga naman, kasi normally doon ang gagaling, yung mga ganks. Kapag ka nag-conceal, matapakan mo yun, edi alam na kagad at madidisrupt na nga kagad yung plano ng inyong kupunan. Ngayon, Ito na. 28 seconds para sa next na Lord. Dito talaga magkakaalaman at dito magkakaharapan. At ang sunod na Grand Eyeball ay doon na nga rin talaga. At kailangan na mag-flow ng Fnatic Onyx ng mga minions para labag sila. Oo, parang ang pinaka-inaabangan ko dito kung lalabanan ba head-to-head dito ng TLPH pagdating sa Lord or aantayin muna nila mag-diversion play si Super. Parang mahirap din na antayin mag-diversion. What if hindi mag-diversion, no? Oo nga eh. Actually, yung kanina, yung unang Lord, inantay lang talaga nila magamit yung diversion. Then after nun, ginauna nila kagad yung Lord. Oo, and ang mahirap kasi sa Team Liquid PH, hindi naman, yung lineup nila, hindi naman talaga nagsisimula ng Lord yan. Kasi nakaling ka eh. Mag-aantay ka lang ng possible scenario na makakalamang kayo sa teamfight. Kasi ang lakas ng steel power ng isang ling eh, di ba? Oo, parang Tempest of Blades lang, tapos magugulat ka na, yung pinaghirapan mo napunta na sa iba. Oo. Sa mga ganong moment. So, medyo titignan natin kung bait ba to na pagsisimula sa Lord or ipipilit na tapusin ng Fnatic Onyx Philippines. May konting movement Okay. para sa TLPH. Si Okay. Kurt at saka si JB. Nandito, may ikot si JB. Papasok na kasi Sanford, merong Earth Shatter para sa kanya. JB is gonna be down, pero si Busco ang kapalit niya. Habang nandun yung nakap from the Lord, ginamit ang Tempest of Blades at si Super Fritz pa nga! Yung nakakuha ng Lord, pero Fritz para kay Benning Unit. Gonna be a shutdown! Laban dito kay Kelra. Parang pwede pang ituloy. Magdadiversion sila at bibit-bitin niya si King Kong dahil alam niya na delikado sila ngayon. Okay,
inayatras si King Kong buhay at si Super Prince. Ngayon, mag-flow na lang ng main dito, Team Liquid PH. Ang ganda ng naging initiation. Nakuha man ng Fnatic Onyx Philippines ang Lord, pero hindi nila ito magagamit on its maximum potential dahil nga kaya-kaya ng tunawin ni Belian. Oo, nararamdaman na natin ngayon yung sakit ng lineup ng TLPH. Napakagandang pagpasok kanina from Sanford. At masisira na nga yung torre dito sa gitna. So, unti-unti na rin lumiliit burrito ang mapa ng Fnatic Onyx Philippines. Yeah, and napalit na. Actually, nakuha na nga ng Team Liquid PH yung gold lead dito from 3K, 2K. Napunta na kagad sa Team Liquid PH. Hindi pa naman ganun kalaki, pero nagre-reflect ito na nakakalabang sila. Siguro medyo na pa-extend ata. Oo. Andyan na naman yung burns mula kay Benny! At binit-bit na nga, medyo masastart pa doon. So, ginamit na yung diversion para mapauwi na. Sabi nga, dito ka na. Niligtas. Mag-reset tayo, reset. Oo. Naririnig lang natin yung comms nila ngayon. Reset. Pre, back. Ano? Kasi kailangan palagi kapag nagko-call ka, tatlo. Back. Reset. Ganun talaga yun. Ganun ba yun? Oo, ganun yun. Sino, di ba? so Comment kanina- nyo dyan. Sino nagko-call ng ganyan? Oh. So kung kanina, kung pumasok si Kirk, tapos di ba sabi ko na pasobra, Oo. gumamit ng Shunpo. Oo. So sinabi ng TLPH, nag-dash na yan. Nag-dash na yan. Oo, tatlo talaga yun. O, sige, comment nyo nga dyan. Sino nagko-call ng dalawa lang yung call? O, dash na yan. Dapat tatlo palagi. Yun yung minimum eh. Oo, kailangan para minimum of 3 para maging effective yung play. Tama. Pero effective din ang Ay, ginagawa grabe. ng Team Liquid PH dito. Imagine nyo, 500 lang yan kanina. Ngayon, 1-5 na. At isang minuto pa naman nakaantayin na magkabilang kupunan na to para doon sa next na Lord. At actually, kung pagkaganto, -1 lang eh. Ang magiging call ng Fnatic Onyx at Team Liquid PH dito. Hero lang, -1 lang, okay na yun. Ngayon na sinabi mo yan, dahil may bago kang impormasyon na sinabi, ano kaya ang magandang hero na targetin dito kung ikaw yung Fnatic Onyx Philippines tsaka TLPH? Kasi yung dalawa dito may Purify, si Sanji at si Benny Cutie. Pero kung papipiliin, Benny or Sanji lang talaga ang pwede nilang kunin dito. Ah. Pero ang pinaka-option nila, kasi laging kaharap si JP, and with the kits na meron ng Fnatic Onyx Philippines, kaya na nilang tunawin even itong si JP. Remember, hindi ito talaga yung tank na sobrang kunat, no? May, ano to yung fighter to eh. No, may damage to, pero may plano ata sila dito. Ba't 5 sila magkakasama? Oo nga eh, parang ganito yung ginagawa ng battle trips pag pumupunta sila sa Sama-sama, MPL. no? Okay, eto na. Alam nila, Eto na, nag-spawn na si Kirk ang una nakita. Pag Okay. meron lang, Ay, nakita! napagod na base check. Nakita. Nag-conceal. Grabe. Ano lang, road trip. Road trip lang muna. Grabe no, isipin mo naman kasi Burrito, 17 minutes nung laban natin, 10-10 pa lang yung score. Di ba? So talagang Nirarush nila. maingat at nirarush na nga talaga. Mapupunta dito kay King Kong. Yung Lord, habang si JP meron na mabitbit. Para di ba na gusto na side na DLPH. Ginamit na rin dito yung second hammer pero napakalayo dahil naharangan ni Sanji. Okay ba? Yung dominance Crescent. Bruce was gonna be down. At isa lang ang patay. Sa side of Fnatic Onyx Philippines, kamunti ka na rin si Kenlo pero makakatakas pa rin. Grabe, sobrang clutch ang ginawa ng Fnatic Onyx Philippines doon. Hindi in-expect ng Team Liquid PH na i-burst ng mabilis yun kasi nakita nga nila si Zaida sa baba. So naging call na kagad yun. Okay, walang entry holder. I-burst kagad natin ng mabilis. Pumasok din si JB para lang mapigilan pero hindi nila mapipigilan yung nagwawalang Roger. Grabing mang psych dito yung side of Fnatic Onyx Philippines. At dito sa may middle lane, dinepensahan pa rin. At try ng Fnatic na mapasabayan yung kanilang Lord. Sisibain na nga dito si JP pero napakasakit na dito! Nag-damage ang TLPH! Meron namang immortality at gagamitin na nga dito yung Dominus Crescent. Ay, hindi! Yung diversion pala! Ito na naman si King Kong yung damage niya! Double kill na para sa kanya pero meron Winter Gun! Ay, hindi pala Winter Gun! Wing Chat! Para dito kay Benny Cutie pero makakapag-create kay Dino Sierra! At patay na rin si Zaida! That's gonna be a double kill para sa Gold Standard! 4-man down! 4 pa ang natitira para sa Super Family! Nalalapit lang ang pagtatapos. Si Sanji na lang ang natitira. Bruce ng buong kumuna ng Fnatic Onyx ay ready na kumatok! Wala rin ultimate dito si Saji, kaya naman unti-unti na nag-free hit at ang dinastia ng TLPH